Sinasabi ng marami na palaging nangyayari ang mga masasamang bagay sa mabubuting tao. At para sa ilan ay parang totoo naman dahil tila ganon ang nangyayari sa karamihan sa mga kaso o malalagim na insidente. At wala pong pinagkaiba ang kaso ating tatalakayin ngayon. Ang 20 years old na si Sadiq ay isa ring mabuting tao, matapat at masipag. Pero sa kasamaang palad, ang katapatan niyang ito ang magiging dahilan ng kanyang pagkawala sa pinakakarumal-dumal na paraan. Ang 20 anyos na si Shibli Sadiq Ridoy o mas kilala sa tawag na Sadiq ay ipinanganak sa Chittagong City sa Bangladesh, ang isa sa pinakalumang daungan ng dagat sa buong mundo na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin sa loob ng maraming siklo. Isinilang si Sadiq sa napakahirap na pamilya. Isang truck driver ang kanyang amang si MD Safiq at simpleng may bahay lang ang kanyang inang si Nahid Akhtar. Nag-iisang anak lang din siya ng kanyang mga magulang. Mula pagkabata ay hilig na talaga niyang mag-aral at may napakatayog na pangarap para sa hinaharap. Kaya para matupad ang mga pangarap na yon, nagsimula siyang magtrabaho sa isang manukan sa murang edad. Sa liit kasi ng perang kinikita ng kanyang ama, halos kulang pa to para sa pang-araw-araw na pangangailangan nila sa bahay. Kaya't nagsimulang magtrabaho si Sadiq sa isang manukan sa lugar nila para may pangtustos siya sa kanyang kolehiyo. Bagamat nagsimulang magtrabaho si Sadiq sa murang edad, mabilis din naman siyang naging bihasa sa kanyang mga tungkulin. At dahil sa husay niya rito, prinomote siya ng may-ari. Mula sa pagiging regular na trabahador ay naging tagapamahala. Kahit pa man naging mataas na ang kanyang posisyon, walang bahid ng pagmamataas si Sadiq. Patuloy niyang pinagbuti at nagsipag pa ng husto sa kanyang trabaho at di nga nagtagal nakapag-ipon siya ng perang pangtustos sa kolehiyo. Nagkaroon din siya ng ilang mga kaibigan sa farm at lahat sila ay mas matanda ng 5 hanggang 6 na taon kay Sadiq. Pero iginagalang pa rin nila ang binata at nagtrabaho sa ilalim ng kanyang pamamahala. Dahil hindi pa siya tapos sa pag-aaral at seryoso rin sa kanyang trabaho, bilang tagapamahala, sinisiguro niya ring nagtatrabaho ng maayos at tapat ang kanyang mga kasamahan habang naka-duty. Gayunpaman kung minsan, dahil sa katapatan niyang ito, nagkakaroon ng mga salungatan sa pagitan niya at ng iba pang mga nagtatrabaho sa manukan. Pero hindi naman ganun kaseryoso at nare-resolve din kaagad sa loob pa lang ng farm. Bukod sa kanyang trabaho at pag-aaral, wala din namang ibang pinagkakaabalahan si Sadiq. Kaya naman kung meron siyang mga biglaang trabaho sa manukan, mabilis niya rin itong napapangasiwaan ng maayos at laging nakakauwi sa oras bago pa tuluyang dumilim. Umaga ng August 28, 2023, tulad ng ibang araw pumasok si Sadiq sa trabaho. Pero sa araw na yon hindi siya nakauwi sa oras. Noong una naisip ng kanyang mga magulang na tiyak na naatasan si Sadiq ng ilang mahalagang gawain sa manukan. Pero habang lumilipas ang oras, mas lalong nababalisa ang kanyang mga magulang. Kaya naman, sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng gabing yun, 2 o 3 beses na siyang tinatawagan ng kanyang mga magulang. Pero walang sagot mula sa binata, isang bagay na hindi pa nangyari noon. Gayunpaman nanatili pa rin positibo ang mag-asawa. Lumipas ang gabi habang naghihintay, hindi pa rin umuuwi si Sadiq. Kinaumagahan sinubukang tawagang muli ng mag-asawa ang anak, pero hanggang sa mga oras na yon hindi pa rin to sumasagot. Bukod dito, sinubukan na rin ng mag-asawang tawagan ng may-ari ng manukan, kaya lang maging ito man ay hindi rin makontak. Ngayon, nag-iikot na ang mga magulang ni Sadiq sa kanilang kapitbahayan at nagtatanong-tanong sa mga taong nakatira malapit sa manukan kung may nakakaalam ba sa kanila o nakapansin kung nasaan ang kanilang anak. Pero walang may alam kung nasaan si Sadiq. Dahil dito, nagsimula ng mag-alala ng husto ang mag-asawa. Sa kabila ng pag-aalalang to, umaga ng August 29, nakatanggap sila ng tawag mula sa numero ni Sadiq. Nang makita, medyo kumaan naman ang pakiramdam ng kanyang mga magulang. Gayunpaman sa sandaling nasagot na nila ang tawag, naramdaman nilang parang natataranta si Sadiq. Pagkatapos nun, sinabi nito sa kanyang ina na may dumukot sa kanya. At 12 oras na siyang nasa loob ng kotse. Binugbog umano siya ng husto ng mga taong dumukot sa kanya. Nagtatago siya ngayon kaya nagawa niyang makatawag. Pero biglang naputol ang pag-uusap ng mag-ina. Ngayon, alam na ng mag-asawa na dinukot pala ang kanilang anak at nasa delikadong sitwasyon.
Ang mga dumukot mismo ang pumutol sa tawag ni Sadiq sa kanyang ina. Labis ang pag-aalala ng mag-asawa para sa nag-iisa nilang anak. Dahil dito, muling tinawagan ni Nahid ang numero ng anak pero hindi na sinasagot ang tawag. Pupunta na sana sa himpilan ng pulisya ang mag-asawa para iulat na may dumukot sa kanilang anak nang makatanggap ang ginang ng tawag mula sa numero ng kanyang anak. Pero sa pagkakataong to, hindi na ang anak, kundi ibang tao na ang nagsasalita sa kabilang linya. Sinabi nitong dinukot nila si Sadiq at kung gusto nilang walang masamang mangyari dito, huwag na silang tumawag ulit. Saka sinabi nito sa ginang na kung gusto nilang mapanatiling buhay si Sadiq, kailangan nilang magbigay ng 1.5 million taka o mga nasa mahigit 770,000 pesos. Ang taka ay ang pera ng Bangladesh. Ibibigay nila ang mga detalye kung kailan at kung saan ihahatid ang pera sa susunod nilang tawag. Pero dahil sa mahirap lang ang pamilya ni Sadiq, niwala man lang silang kahit 1 lakh taka. Kaya lang dahil sa nakasalalay dito ang buhay ng kanilang nag-iisang anak, nagsimulang maghanap ng pera ang mag-asawa. At sa sumunod na 3 araw, inilabas nila ang lahat ng pinaghirapan nilang nalikom na pera. Humingi sila ng tulong sa lahat ng kanilang mga kamag-anak at mga kapitbahay. Pero mula August 28 to August 31, hindi man lang sila nakaipon kahit 2 lakh taka. 1.5 milyong taka pa kaya sa loob lang ng 3 araw na to? At nung araw na yon ng August 31, muling tumawag ang mga dumukot kay Sadiq sa mag-asawa para kunin na ang pera. Pero direktang sinabi ng mga magulang ni Sadiq sa kanila na hindi talaga nila kayang makakuha ng ganong kalaking halaga ng pera. Matapos tong marinig, nakipagkompromiso na rin ang mga dumukot sa mga magulang ni Sadiq at sinabing magbigay na lang sila ng 2 lakh taka o mahigit 100,000 pesos at pakakawalan na nila si Sadiq. Hindi naman talaga to karaniwang gawain ng mga dumukot, pero nang makita nila ang sitwasyon, parang alam na nila ang kalagayang pinansyal ng pamilya ni Sadiq. Pero kahit binabana ng mga dumukot ang perang pambayad para pakawalan ng binata, sinabi pa rin ng mga magulang nitong mahirap pa rin sa kanila na makahagilap ng ganong kalaking pera. At bilang tugon, sinabi naman ng mga dumukot sa mag-asawa na kung hindi pa rin nila maibibigay ang buong 2 lakh taka o mahigit 100,000 pesos, ililigpit na lang nila si Sadiq. Nang marinig to, nagsumamo ang mag-asawa na huwag saktan ang kanilang anak at humingi ng 4 na araw pang palugit para makalikom ng 2 lakh taka. Ngayon, nanghiram na rin ng pera ang mga magulang ni Sadiq sa mga may-ari ng tindahan sa kanilang lugar para makumpleto ang natitirang kulang na pera. Naunawaan naman ng ilang tao ang pagpipilit ng mag-asawa at nagpahiram sa kanila ng pera, pero hindi talaga sila pinautang ng iba. Gayunpaman, matapos magmakaawa sa kung saan-saang kakilala, sa wakas ay nagawa ng mag-asawang makumpleto ang perang hinihingi ng mga salarin sa loob ng 3 araw. Ngayon, hinihintay na lang nilang tumawag ang mga to para kunin ang pera. September 4 ng hapon, tumawag ang mga dumukot at sinabihan ang tatay ni Sadiq na dalhin ang pera sa Bandarban District. Saka nagbantan na kung magsusumbong sila sa mga pulis, tatapusin nila si Sadiq. At sa kagustuhang mailigtas ang buhay ng anak, hindi sila nakipagsapalarang magsumbong sa himpilan at dumiretso na sa lokasyon para ihatid ang hinihinging pera. Doon naghintay sandali ang tatay ni Sadiq at di nagtagal, dumating naman ang 2 lalaking nagtakip ng mga mukha na tanging mata na lang ang makikita. Hindi nila gaanong kinausap ang tatay ng binata, kinuha lang talaga ng mga to ang pera sa kanya. Gayunpaman, habang papaalis, tiniyak ng 2 dumukot sa tatay ni Sadiq na mas mauuna pang makauwi ng bahay ang anak nito kaysa sa kanya. Nang marinig yun, lubos na naginhawaan ang tatay ni Sadiq at nagmamadaling umuwi. Pero nang makarating, nalaman niyang wala pa rin ang kanyang anak. Tinanong niya ang kanyang asawa kung nakauwi na ba si Sadiq. Naguguluhan namang humindi ang ginang. Kasunod nito, sinabi ng tatay ni Sadiq sa kanyang asawa ang lahat ng nangyari. Matapos marinig ang kwento, lalong nabalisa ang ginang. Parehong naghintay ang mag-asawa sa labas ng pintuan ng kanilang tahanan hanggang gabi. Umaasang darating ang anak nilang si Sadiq, pero mag-uumaga na lang ni anino ng kanilang anak ay wala. Lumipas na ang gabi, nawalan na ng pag-asa ang mga magulang ng binata at pareho na ngayong umiiyak. Pinayuhan na rin sila ng kanilang mga kamag-anak
Naiulat na sa himpilan ng pulisya ang pagkawala ng binata. Nung una, takot din ang tatay ni Sadiq dahil binalaan sila ng mga salarin na kapag subukan nilang magsumbong sa kapulisan, tatapusin nila si Sadiq. Pero no September 7, tinawagan ng tatay ni Sadiq ang numero ng kanyang anak kahit pa man ipinagbawal ito ng mga dumukot, kaya lang hindi na to nagri-ring. Mula August 28 hanggang September 7, 10 araw nang nawawala si Sadiq, kaya mas naging komplikado na ngayon ang mga bagay. Gabi ng September 7, nagpasya na ang tatay ni Sadiq na pumunta na sa himpilan ng pulisya. At doon isinalaysay niya sa mga pulis ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 10 araw. Sobrang nagalit ang mga pulis sa mga magulang ni Sadiq dahil hindi agad nila iniulat ang insidente. Pero nang sabihin ng mag-asawa ang banta ng mga dumukot sa anak, naintindihan naman ng mga pulis ang masalimuot na pinagdaanan ng mag-asawa sa gayong kahirap na sitwasyon. Pagkatapos nito, mabilis na bumuo ng pangkat ang mga pulis para sa paghahanap sa binata at mabilis na sinimulan ang kanilang operasyon. Sa pagsisiyasat, inalam muna ng mga pulis ang tungkol sa ugali ni Sadiq sa pinapasukan nitong kolehiyo, ang tungkol sa kanyang mga kaibigan at kung paano siya nakikisama sa kanyang pamilya. Nalaman sa investigasyon na isang mabuting anak si Sadiq, walang naging kasamaan ng loob at hindi nakipag-away kanino man. Pero sa investigasyon, naalala ng nanay ng binata nung minsang sinabi sa kanya ng anak ang tungkol sa naging away nila ng kanyang 6 na kasamahan sa Manukan. Nang marinig to, agad na hinanap ng mga pulis ang mga kasamahang nakaaway ni Sadiq. Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Mabilis silang tumungo sa Manukan at naaabutan naman nila doon ang 6 na mga nagtatrabahong trabahador. Isa-isa naman silang sumailalim sa pagtatanong. Sa paunang investigasyon, sinubukan nilang patunayan ang kanilang pagiging inosente. Pero sa huli dahil na rin sa panggigipit ng mga pulis, 4 sa 6 ang umamin sa nagawa nilang kasalanan. Ang 4 na to ay sina Omong Ching Marma, Suwijing Mong Marma, Ang Sumong Marma at Ukiat May Marma. Agad na inaresto ng mga pulis ang 4 na to sa kasong pagdukot, pero wala pa rin nakakaalam sa pagkakakilanlan ng 2 pa nilang mga kasabwat. Sa investigasyon, tinanong silang 4 na mga pulis kung nasaan ang binata, pero wala ni isa sa kanila ang nagbitaw ng kahit isang salita. Gayunpaman, pagkatapos makulong at sumailalim sa ilang araw ng labis na pagpapahirap ng mga pulis, nagsalita na rin ang 4 na suspitsado. At sinabi na rin pati ang tungkol sa 2 pa nilang mga kasabwat. September 11, isinalaysay nila kung ano ang nangyari nung gabi ng August 28. Nung papauwi na si Sadiq, dinukot nila to para maghiganti. Ang plano ay dudukutin ng binata, bubugbugin at pagkatapos ay manghihingi ng pera sa kanyang mga magulang, kapalit ng pagpapalaya sa kanya. Nung una sabi nila, umayon naman ang lahat sa plano at kukunin na lang nila ang pera. Pero nung panahong yun, di sinasadyang makita ni Sadiq ang mukha ng 2 sa kanila. Kaya naman dahil dito, naisipan na lang nilang tapusin ang binata. Dahil pag pinakawalan pa nila si Sadiq, malaki ang posibilidad na magsumbong to sa mga pulis at siguradong mahuhuli sila at makukulong. Kaya kumuha sila ng kutsilyo at walang pagdadalawang isip na sinalakay si Sadiq. Pinagsasaksak nila ang binata ng maraming beses mula mukha hanggang paa nito, na nagresulta sa labis na pagduruko na siyang agad namang ikinalagot ng hininga ni Sadiq. Ngayon alam na ng mga pulis at ng pamilya ni Sadiq na wala na talaga ang binata, kaya't ang investigasyon ay nauwi na sa kaso ng pagtapos ng tao. Tinanong naman sila ng mga pulis kung nasaan na ngayon ang wala ng buhay na katawan ni Sadiq, na sinagot naman ng mga salarin na matapos nilang mailigpit ang binata, pinagputol-putol nila ang katawan nito saka itinapon sa may burol. Dinala ng mga pulis ang mga salarin sa nasabing burol para ituro sa kanila ang eksaktong lokasyon. Natagpuan naman ng mga pulis ang ilang bahagi ng katawan at sa may di kalayuan natagpuan naman ang putol na ulo nito. Sobra nang nawasak ang ulo at di na matukoy ng mga pulis kung si Sadiq pa talaga yon o ulo na ng ibang tao. Gayunpaman, matapos tingnan ang damit ng pinagputol-putol na katawan, kinumpirman ng mga magulang ni Sadiq na anak nga nila to. Kaya't mabilis na ring sinampahan ng mga pulis ang mga salarin ng kasong pagtapos ng tao. Habang nasa kustudiya, gumawa ng ilang pahayag si Omong Ching Marma, isa sa mga salarin.
Sinabi niyang nagkaroon sila ni Sadiq ng ilang hindi pagkakasundo sa manukan, kaya't nagpa siya si Omong Ching ng maghiganti sa binata. Bukod pa rito, binanggit niya rin sa kanyang pahayag na siya talaga ang tumapos kay Sadiq gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sinabi niya ring prinito niya at kinain ang ilang bahagi ng katawan ni Sadiq para hindi na tumatagpuan. Isang kakilakilabot na aksyon para sa paghihiganti. Sa sandali namang lumitaw ang balitang ito sa media, nagsimula ang mga protesta sa buong bansa. Sobra ang galit ng mga tao. At nang kunin na ng mga pulis ang lahat ng mga akusado noong September 11, hinablot ng mga tao si Omong Ching mula sa kanila. Binugbog siya ng husto ng mga galit na tao at doon na rin binawian ng buhay. Bago pa man siya mahatulan ng korte, ang mga tao na mismo ang nagbigay sa kanya ng sentensya para sa kanyang nagawang kasalanan. Sa kabilang banda, kahit napakahirap, nagawa namang maalis ng mga pulis ang lahat ng iba pang mga akusado at nailagay sa loob ng piitan at mula noon, wala na ring update tungkol sa kasong ito. Sakali namang makakuha po ako ng update, ilalagay ko po sa community post ng channel na to. Sa kabila naman ng pagkakahuli sa mga salarin, nawalan pa rin ng mabuting anak ang mga magulang ni Sadiq, anak na sobrang nagmahal sa kanila, na may napakatayogsa ng pangarap para sa magiging buhay nila sa hinaharap. Noong 2014, nayanig ang Taiwan ng isang malagim na pangyayari malapit sa istasyon ng Jiangxishui. Isang lalaki ang nag-amok gamit ang isang kutsilyo sa loob ng isang umaandar na tren. Nanakit ng mga tao at tumapos ng buhay. Ang mga biktima ay mga ordinaryong tao na ginagawa ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Pero nauwi ang biyahe nilang ito sa malagim na katapusan sa loob ng nakakulong na espasyo. Ito ang 2014 Taipei Metro Attack. Magsimula po tayo sa salaring kinilala sa pangalang Chen Xie. Ipinanganak noong 1993 sa Banqiao District ng Taiwan. Si Chen Xie ay lumaki sa isang mayamang pamilya. Kabilang ang kanyang mga magulang sa mga negosyong gaya ng supply ng tubig at kuryente. Nagmamay-ari din si Cheng ng isang mamahaling kotse at nakatira sa mayamang komunidad ng Banqiao. Kung titingnan, lumilitaw na mas komportable ang kanyang pamumuhay kaysa sa nakararami. Gayunpaman, bilang panganay na anak, napakataas ng inaasahan ng kanyang mga magulang mula sa kanya, kaya't napakahigpit ng mga to. Kailangan niyang maging mahusay sa akademya at maging positibong halimbawa para sa kanyang nakababatang kapatid. Naging napakalaking pasanin nito para kay Ching na nagresulta sa halos hindi niya pagkakaroon ng mga kaibigan. Para makayanan ng kanyang kalungkutan, isinubsob niya ang kanyang sarili sa mga video games at nahilig ng husto sa mga horror novels at movies. Hindi rin naging maganda ang kanyang karakter sa eskwela. Minsan, pinagbantaan niya ang kanyang babaeng kaklase. Sinabihan niya tong tatapusin niya ang buhay nito na agad namang nagsumbong sa kanilang guro. Sinabi rin ni Ching na nagdadala siya ng kutsilyo noong mga taon niya sa junior high school. Naghihintay ng pagkakataon para saksakin ang kanyang guro. Bukod dito, nagsimula siyang magsulat tungkol sa pagtapos ng tao at inilagay sa kanyang high school blog. Ipinagpatuloy ni Ching ang kanyang pag-aaral sa Department of Power and System Engineering of National Defense University pagkatapos ng high school. Pero tumagal lang siya doon hanggang June 2013 nang huminto siya sa kanyang ikalawang taon. Ang dahilan, nabigo siyang makakuha ng higit sa kalahati ng mga kinakailangang credits, kaya nabigyan siya ng university ng ultimatum. Hindi nagtagal na ipasa naman niya ang kanyang transfer exam at nag-enroll sa second year ng Environmental Engineering sa Tonghai University noong September ng parehong taon. Hindi naging maayos ang takbo ng pag-aaral ni Ching. Sinubukan niya mag-apply sa ibang kolehiyo noong taglamig na yon, pero di na siya umabot. Ang tuloy-tuloy na urong na to ang nagpahamak sa kanya. Napabalita ring sobra ang pagkadismaya ng kanyang ama na umabot na sa puntong ayaw na nitong makita si Ching. Para kay Ching, sobra na ang lahat. Nagsimula siyang magpakita ng intensyong gumawa ng malaking bagay. Sa kasamaang palad, ang malaking bagay na to ay hindi maganda. Ipinagtapat niya sa matalik niyang kaibigang si Lee ang tungkol sa plano niyang tumapos ng maraming tao. Nagulat naman si Lee, binalaan si Ching laban sa paggawa ng anumang padalos-dalos na desisyon. Pagkatapos isang araw, hiniling ni Ching kay Lee na magkita sila sa McDonald's sa Banqiao sa Wenhua Road.
kung saan niya sinabi kay Lee na nakapagdesisyon na talaga siyang tatapos ng maraming tao. Si Lee, sa pagsisikap bilang isang mabuting kaibigan, sinubukang pigilan si Ching sa masamang balak nito. Hinimok nito si Ching na pag-isipan nitong muli ang kanyang desisyon dahil hindi kailanman magiging maganda ang maidudulot ito sa kanya. Pero sa kabila ng pagsisikap ni Lee na pakiusapan si Ching, parang hindi na ito nakikinig at naglabas pa nga ng kutsilyo at sinabi kay Lee na yon ang gagamitin niyang pangtapos ng mga tao. Lingid kasi sa kaalaman ni Lee talagang naitakda na ni Ching ang plano at tila wala nang makakaahon sa kanya mula sa madilim na landas na to. Gusto niya lang talagang makipagkita sa matalik niyang kaibigan sa huling pagkakataon para ipaalam dito na buo na ang kanyang desisyon. May 21, 2014, bandang alas 4 ng hapon, pauwi na ang mga tao mula sa kanilang pang-araw-araw na trabaho o nagmamadali para sa susunod nilang mga destinasyon. Ang pagpiling sumakay sa Taiwan MRT ay isang karaniwan at maginhawa na sakyan para sa marami. Nagpatuloy ang lahat gaya ng dati. Nagtap ang mga pasahero sa istasyon at sumakay sa mga tren. Walang kamalay-malay sa malagim na trahedyang malapit nang mangyari. Pamilyar sila sa kanilang mga rota dahil naging bahagi na to ng pang-araw-araw nilang pamumuhay. Kabilang sa kanila ang mga pasahero ng Banan Line Train na bumabiyahe pa kanluran sa pagitan ng Longshan Temple Station sa Taipei at Jingzhi Way Station sa New Taipei. Kilala ang partikular na kahabaan na to bilang ang pinakamahaba sa pagitan ng dalawang istasyon sa Taipei Metro System na karaniwang tumatagal ng humigit kumulang 5 minutong biyahe. At sa masamang araw na yon, 135 na mga pulis ang nakatalaka sa buong sistem ng transportasyon, inaatasan sa pangangasiwa sa kaligtasan ng 1.8 milyong pasahero. Sa kabila ng tila sapat na seguridad na to, malagim na trahedya pa rin ang magaganap. Nakalusot at nakasakay sa tren ang 21 years old na si Ching na may dalang malaking kutsilyo. Sa pagsisimula ng biyahe, isang hindi maisip at kakilakilapot ang nagsimulang mangyari. Sa gitna ng mga pagod at distracted ng mga pasahero, biglang nagpakawala ng atake si Ching. Malubha niyang nasugatan ang unang taong kanyang inatake. Bagamat na natiling hindi malinaw kung saan eksaktong tinamaan ng saksak ang nasabing tao. Nagulat ang mga pasahero at naghiyawan sa takot pero hindi tumigil si Ching. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pang-aamok ng walang pinipili na nagresulta sa isang magulo at madugong eksenang puno ng takot. Ilang mga pasahero naman ang nagtangkang idokumento ang mga nangyayari at nagsimulang mag-video record gamit ang kanilang mga cellphones. Ginamit naman ng mga lalaki ang kanilang mga payong para makabuo ng isang protected barrier sa paligid ng mga bata at kababaihan. Naghihiyawan ang mga babaeng nagsusumamo kay Ching. Ang mga sugatan ay dali-dali ring inilipat sa mas ligtas na lugar sa loob ng improvised circle ng proteksyon na to. Hindi maganda ang kalagayan ng kasalukuyang sitwasyon sa loob ng umaandar na tren. May mga nawalan ng buhay at marami ang nasugatan. Ang pinakabata sa nalagutan ng hininga ay ang 26 years old na PhD student mula sa National Cheng Kung University na nagngangalang Chang Ching-han. Ang iba pang mga biktimang binawian ng buhay ay sina Chia Xingyun, edad 28, Pan Pichu, 47, at Li Chueyon, 62. Bukod dito, 24 na iba pa ang nasugatan at 10 sa kanila ang nagtamo ng kritikal na sukat. Nang huminto ang tren, pinagtulong ang ilabas ng mga lalaking sakay si Cheng. Nagkaroon ng kaguluhan. Nagsilabasan din sa tren ang mga takot na pasahero. Pagkababa ng tren, napalibutan ng galit ang mga tao si Ching. Pinagsusuntok at pinagsisipa siya ng mga to. Sinakal pa siya ng isang galit na individual habang sumisigaw. Sa pagpupumiglas, kalaunay nabitawan ni Ching ang kanyang kutsilyo. Mabilis namang namagitan ang mga personahe ng seguridad. Pinakalma ang karamihan at kinontrol ang sitwasyon. Agad silang tumawag ng mga emergency responders para asikasuhin ang mga sugatan at mga binawian ng buhay. Gayunpaman, habang inaakay ng mga pulis si Cheng palayo, kinuyog siya ng mga taong sumunod sabik na makapaghiganti. Binato na kung ano-anong bagay, sinuntok at pinagsisipa ng galit ng mga tao. Sa himpilan naman, hindi nagpakita ng pagsisisi si Cheng at nang tanungin, nanggigigil lang ang mga pulis sa kanyang mga sagot. Sinabi niya na kung nakakita siya ng kahit isang miyembro ng kanyang pamilyang naandun sa tren, ililigpit niya rin to.
Mapanukso pa niyang sinabi sa mga investigador na maging sila man kung naandun din sa loob ng sinakyang tren ay di niya rin papalampasin. Nang tanungin kung bakit niya pinili ang tren, ipinaliwanag niyang masikip at sarado daw kasi ito, kaya't siguradong hindi makakatakas sa mga pasahero. Pinili niya ang pinakamahabang rota sa pagitan ng Longshan Temple Station at Jiangxi Way Station para makapanakit ng mas maraming tao hanggat maaari. Simula kay Chiang Xinghan, ang pinakamalapit na target, binalak niyang magtuloy-tuloy pa. Sinabi niyang hindi na siya nag-aaksaya pa ng oras sa mga pasaherong lumalapan dahil magiging problema lang yun sa kanya. Sa napakaraming taong sakay, marami siyang mapagpipilian. Nang tanungin tungkol sa kanyang motibo sa pagsasagawa ng gayong kabrutal na pag-atake, hindi nagbigay ng malinaw na sagot si Ching. Nabanggit niya sa mga investigador na hindi pa siya nagkanopya at hindi kailanman nagkaroon ng karanasan sa pagkikipagtalik. Gayunpaman, ang motibong wala pang karanasan sa pagkikipagtalik ay tila napakalabo para sa mga investigador na napabuntong hininga na lang sa naging sagot ni Ching. Tinanong din siya ng mga investigador kung nagsisisi ba siya sa pagkuha ng buhay ng 4 na inosenteng pasahero, pero tumawa lang si Ching. Iginigiit na nasa tama siya at ayaw humingi ng tawad sa nangyari at sa kanyang mga naagrabyado. Pagkatapos ng maraming interogasyon, nakuha ng mga pulis ang kaunti pang pananaw sa pag-iisip ni Ching. Sinabi ni Ching na pagod na siyang mamuhay sa buhay na kalunos-lunos para sa kanya. Sinabi niyang nakakapagod, lahat na lang kailangang pagsikapan, lahat hindi madali at lahat ay mahirap. At pakiramdam niya wala siyang maaabot kahit anong pagsisika pa ang gawin niya. Pagod na siya sa lahat. Inamin niya rin kahit nilalamon na siya ng depresyon, wala naman siyang sapat na lakas ng loob para tapusin ang kanyang sariling buhay. Sa halip, pinili niyang tumapos ng buhay ng iba. Isang matinding aksyon, sa paniniwalang ito ang tiyak na makakapagwakas sa kanyang buhay. Naisip ni Ching na ang pagtapos ng isang tao ay maaaring hindi humantong sa parusang bitay, pero posible sa pamamagitan ng pagtapos ng maraming buhay ng tao. Kaya sinabi niya sa mga investigador na pabilisin ang proseso at hatulan siya ng bitay. Kasunod ng kanyang pag-aresto, dinala si Cheng Chie sa Taipei Detention Center at doon ginamot siya para sa mga pinsalang natamo niya sa panahon ng pag-atake ng mga tao. Sa panahon ng kanyang pagkakakulong, madalas na ginugugol ni Ching ang kanyang mga araw na blankong nakatitig sa astral na kalangitan habang nakasandal sa dingding. Mag-isa siyang nakakulong na may nakalagay na monitor sa silid para patuloy na mabantayan at maiwasan ang anumang insidente. Maraming Taiwanese netizens ang nagpahayag ng pagkadismaya at inis sa walang pakialam na kilos ni Cheng Xie pagkatapos ng insidente. Lubharing nakaapekto sa kanyang pamilya ang resulta ng kanyang mga ginawa. Sa pagtatanong ng pulisya, sobrang nawasak ang damdamin ng kapatid ni Ching. Hindi nito mapigilan ang umiyak. Bayani niya si Ching nung bata pa siya at ikinabigla nito ng husto ng malaman ang karumaldumal na ginawa ni Ching. Para naman sa mga magulang ni Ching, naramdaman nilang kailangan nilang magbigay ng isang formal na pampublikong paghingi ng tawad. Hindi nila inakala na ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ng kanilang anak ay hahantong sa ganitong kabigat na karahasan. Noong una, inakala ng mga magulang ni Ching na isang kalokohan lang ang balita dahil ang buong pagkakaalam nila nasa loob ng campus ang kanilang anak. Nagulat sila nang ipaalam sa kanilang wala talaga to sa campus kundi naandun at nag-amok sa loob ng tren. Nalugmok ang pamilya at nasira ang kanilang mga buhay dahil sa ginawa ng kanilang anak. Gayunpaman, nagawa pa rin nilang humingi ng tawad sa publiko at sinabing wala silang makitang alternatibo kundi tanggapin ang pagbitay sa kanilang anak. Sa isang post sa Facebook, ibinahagi ng anchor na si Zhang Yu ang kanyang mga saloobin. Sinasabing masalimuot ang isyu at di nararapat na sentensyahan ng parusang bitay si Ching. Pinuna niya ang pagkabigo ng publiko para makita ang mas malaking larawan at pinagkaugatan. Binibigyang diin ang pagkakaroon ng mga napapagabang ng mga individual tulad ni Cheng Xie na hindi sapat na sinuportahan. Nagdulot naman to ng ilang debate na may ilang mga boses na nangangatwiran na hindi dapat isisi ni Cheng ang kanyang mga isyu sa lipunan. Sa kabilang banda, di nagtagal ay nagsimula na rin ang paglilitis kay Cheng. July 21, sinampahan ng bagong tanggapan ng taga-usig ng Taipei District si Cheng
ng 4 na bilang ng pagtapos ng tao at 22 bilang ng pagtatangkang pagtapos ng tao. March 6, 2015, hinatulan siya ng District Court na nagkasala sa lahat ng mga isinampal laban sa kanya. Naging mabilis din ang paglilitis at sa huli, hinatulan si Cheng Xie ng habang buhay na pagkakakulong. Tinanggalan ng kanyang mga karapatan at nakatanggap ng parusang bitay para sa bawat pagtapos ng tao. Bukod pa rito, hinatulan din siya ng sentensyang pagkakakulong mula 5 taon at 2 buwan hanggang 8 taon para sa bawat bilang ng tangkang pagtapos ng tao. Sa kabuuan, si Cheng Xie ay nasintensyahan ng 144 years na pagkakakulong at nakatanggap ng 4 na sentensyang bitay. Sa resulta ng kanyang mga aksyon, nagsampa rin ng kaso laban sa kanya ang Taipei Rapid Transit Corporation dahil sa pagkalugi nito ng 2.61 million new Taipei dollars sa loob ng 10 araw kasunod ng pag-atake. Habang umuusad ang legal na proseso, tumataas ang halagang iginiit laban sa kanya. May 10, 2016, nilagdaan ni Justice Minister Liu Yingxiai ang utos para sa pagbitay kay Cheng Xie. Kasunod ng utos na to, inihain ng mga gwardya ng bilangguan si Ching para sa kanyang huling pagkain na kinabibilangan ng nilagang baboy at gulay. Pagkatapos niyang kumain, binigyan siya ng anesthesia para mawalan siya ng malay. Saka isinagawa ng mga tagapagpatupad ang hatol sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang puso. Minarkahan nito ang pagtatapos ng buhay ni Cheng Xie. Ang kanyang mga magulang naman, kapag napag-uusapan ang pag-uugali ng kanilang anak, madalas nila itong iniuugnay sa pagkagumo nito sa mararahas ng mga video games. Binanggit din nila kung paanong nasira ang kanilang buhay at ang kawalan na nila ng kakayahang humarap sa lipunan. Gayunpaman, ang pananaw na to ay sinagot ng negatibong reaksyon ng mga tao. Nadama nilang irresponsableng tumuon sa kanilang sariling kalagayan ng pamilya sa halip ng mga buhay na nawala dahil sa ginawa ng kanilang anak. Nagdulot ito ng ibang uri ng debate. Walang alinlangan na ang pangyayaring naganap sa tren sa araw na yon ay lubhang nakakatrauma para sa mga walang kamalay-malay na mga pasahero. Bilang pagtatapos, sandali po nating alalahanin ng mga indibidwal na binawian ng buhay ng wala sa oras sa loob ng tren na yun sa Taipei. Sila mga taong tulad din ng sino man sa atin, mga taong umaasa, may pangarap at may mga mahal sa buhay. Sa mga nawalan ng pamilya dahil sa walang kabuluhang kilos na yon, ang aming saloobin at panalangin ay nasa inyo. Naway ang mga alaala ng nawala ay patuloy na maging isang gabay na liwanag sa paghahangad ng isang mas mabuti at mas iligtas na mundo. January 29, 2024, bandang 5:30 ng hapon. Isang 18 anyos na si Porntip Tomtisang ang papauwi galing trabaho. Sakay ng kanyang motorsiklo sa kahabaan ng Highway 7 sa Bangkok, Pattaya. Habang pababa ng highway, may napansin siyang figura ng tao sa may gilid ng kalsada. Isang lalaking kumakaway na parang pumapara, ang blangkong nakatingin sa kanya. Nung una, nakaramdam siya ng pagkabalisa at kumapang ang takot sa kanyang sistema. Talagang siya ang pinapara ng taong blangkong nakatitig sa kanya. Dahil sa pagkabalisa, pinaharurot niya ang kanyang motorsiklo. Pero bandang huli, di na rin siya nakapagpigil at nagdesisyong balikan ng nasabing tao para matanong kung ano ang kailangan nito. Gayunpaman, pagbalik niya sa lokasyon, sobra siyang nanghilakbot sa kanyang nakita. Pakiramdam niya ay tumayo ang lahat ng kanyang balahibo, pati ang buhok sa kanyang ulo. Walang tao, kundi walang buhay na katawan ang kanyang naabutan sa gitna ng damuhan. Umaalingasaw na ang amoy nitong sumasama sa hangin, nagpapahiwatig ng isang malagim na katotohanang matagal na tong naandon. Nanginginig ang buong katawan ni Porntip. Nagtatalo sa kanyang isipan na ang nakitang taong pumapara sa kanya kanina ay hindi na talaga tao. Maaaring isa na yung multo. Hindi na rin siya nag-aksaya ng panahon. Agad siyang tumawag ng mga pulis at ipinaalam ang kanyang natuklasan. Dito na rin nagsimula ang pagsisiyasat na hahantong sa paikot-ikot na investigasyon. Bago pa lang po ang kasong ito, kaya't hindi pa po nasisimulan ang paglilitis. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po kina Tabi P4565 from Tampa, Florida, Sheila Venus Corpus from Singapore, at Shibes 2722 from Kuwait, at sa lahat po ng mga nanonood, subscribers, hindi subscribers at mga new subscribers. Salamat po sa inyong lahat. Magpatuloy na po tayo.
Agad na sinimula ng investigasyon ng detective na naka-duty mula Bangpakong Police Station sa Chachoengsao Province na hindi na nag-aksaya pa ng oras pagdating sa pinangyarihan. Kasama ang humigit kumulang 20 pulis, agad nilang kinordon ang lugar at agad na nagsimulang mangalap ng ebidensya. Ang katawan ay isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, polo shirt, mahabang pantalon at brown na sapatos na pang-training. Nakatagilid ito at nakatali ng mahigpit ang mga paa gamit ng pulang lupit. May isang tama ng bala sa kanyang kanang sintito at walang exit wound, ibig sabihin, nasa loob pa rin ng bungo nito ang bala. Sa kabila ng masusing paghahanap, walang personal na gamit o mobile phone ang nakita sa katawan maliban sa isang set ng mga susi. Pati sa antas ng pagkaagnas, tinatayang 2 araw na itong binawian ng buhay. May mga mansa rin ng dugo sa gilid ng kalsada. Nagpapahiwatig na mas lalo pang dumugo ang sugat nito sa pinangyarihan. Mabilis na sumama sa investigasyon ang mga forensic experts mula sa Chachoengsao, kasama ang isang doktor mula sa ospital ng Bangpakong na nagsagawa ng on-site na pagsusuri sa katawan. Sa resulta, nagtamo lang ito ng isang tama ng bala sa kanyang kanang sintito, walang exit wound. Ang biktima ay tinatayang nasa pagitan ng 30 to 35 years old. May taas na 1.75 meters o 5'7" at may matipunong pangangatawan. Nagdulot naman ng maraming nakakalitong katanungan ang pagkakatuklas na to ng katawan. Sino kaya ang maaaring gumawa ng ganitong karumaldumal na aksyon? Isa ba tong pagnanakaw na nauwi sa malagim na trahedya? Bakit kaya nakatali ang kanyang mga kamay at paa ng pulang lupid? At bakit execution style ang pagkakaligpit sa kanya? Sinimulan ng mga investigador ang kanilang paghahanap ng katotohanan at hustisya para sa kanilang hindi na makapagsalitang biktima. Para malutas ang misteryong bumapalot sa pagkakakilanlan nito, bumalik sa social media ang mga otoridad sa pagkalat ng mga larawan ng kasuotan ng lalaki at susing kasama nitong natagpuan sa pinangyarihan. Nagbunga ang kanilang mga pagsisikap nang ibinahagi ng Bangpakong News ang impormasyon sa Facebook na nagdulot ng mabilis na tugon mula sa komunidad. Isang indibidwal, sa partikular ang nagturo sa posibilidad na ang katawan ay maaaring si Tana Santayan na mas kilala sa pangalang Mai, isang 33 years old na lalaking iniulat na nawawala mula sa lugar noong January 27, 2024. At dahil dito, nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan ang asawa ni Mai ni si Juana Pornlaklim na mas kilala bilang Pon, kasama ang isang kaibigan. Punong-puno ito ng pagkabalisa. Bago pa man magkita ang katawan, nakilala na ni Pon ang kanyang asawa, batay sa mga susing natagpuan. Kinumpirma pa niya ang pagkakakilanlan ni Mai sa pamamagitan ng pagbanggit sa natatanging samurai na tattoo nito, isang malagim na katotohanang tumama kay Pon. Nang makumpirma ang asawa niya nga ang natagpuang katawan, nagsimulang umiyak si Pon na balisa at halos hindi na mapakali. Nang matukoy ang pagkakakilanlan nito, pinaigting pang lalo ng pulisya ang kanilang pagsisiyasat. Tiningnan ang mga CCTV footage sa paligid at nagsasagawa ng mga panayam sa mga taong kakilala ni Mai. Ang kanilang layunin ay upang muling buuin ang mga kaganapan na humahantong sa kalunos-lunos na pagtapos kay Mai. Sa pagsisiyasat, na lamang parehong pinapahalagahan ng pamilya at kaibigan si Mai at iginagalang dahil sa pagiging mabuting tao. Inilarawan siya bilang mapagmahal at tapat sa kanyang pamilya. May matibay din siyang ugnayan sa kanyang asawang si Pon na pinakasalan niya noong 2022. Sa trabaho naman, isa siyang forklift operator sa isang pabrika ng gulong na matatagpuan sa Amata Nakhon Industrial Area, Phase 6 sa loob ng Mueang District ng Chonburi Province. January 27, 2024, nakatakdang magtrabaho ng night shift si Mai, isang nakagawian na niyang oras ng trabaho. Kadalasan, ipinaparada niya ang kanyang motor na gray Honda Wave na may plakang 3KT1489 malapit sa entrance ng retail store bago hintayin ang shuttle bus ng kanilang kumpanya para ihatid siya sa trabaho. Gayunpaman, ang hindi pagdating ni Mai sa shuttle bus ang nagpataas ng kilay ng kanyang mga kasabayang kasamahan na nasanay na sa kanyang pagiging maagap. Naalarma sa hindi inaasahang pagliban ni Mai at hindi pagsulpot sa nakagawian nitong oras, sinubukan ng kanyang mga katrabahong tawagan ng kanyang numero pero bigo silang makontak si Mai. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na makontak si Mai hanggang madaling araw,
Nanatiling bigo ang kanilang pagtatangka. Hindi pa kalanman nagawa ni Mai ang biglaang lumiban ng ganito sa kanyang trabaho sa loob ng 10 taon niyang panunungkulan sa kumpanya. Sa tagal na niya dito, wala din naman siyang nakaaway o nakaalitan sa trabaho. Si Nick, na katrabaho ni Mai, ay nagkusa ng tumawag sa asawa ni Mai na si Fon. Nag-aalala siya at nagtatanong kung nasaan si Mai. Nababahala na rin ang iba pang mga kasamahan nito dahil hindi pa siya kailanman lumiban sa panggabing trabaho at hindi pa makontak. Sa pagsisiyasat, ibinaling ng pulisya ang kanilang atensyon kay Fon. Hiningi ang pahayag nito sa mga pangyayari na humahantong sa pagkawala ng kanyang asawa. Ayon kay Fon, siya o si Mai ay walang sinumang kilalang mga kaaway, kaya nalilito siya sa motibo sa likod ng pagtapos sa kanyang asawa. Binigyang diin niya rin ang pagkawala ng pitaka, cellphone at motorsiklo ni Mai. Iminumungkahi ang posibilidad na maaaring pagnanakaw na nauwi sa malagim na trahedya ang nangyari sa kanyang asawa. Sa pagkaalala ni Fon, gaya ng dati umalis si Mai ng bahay nila bandang 10:06 ng gabi noong January 27 papuntang trabaho. Sinabi ni Fon na agad na siyang natulog matapos magpaalam sa kanyang asawa at biglang nagising bandang 2:40 ng madaling araw dahil sa naramdamang biglang pagkabalisa. Dahil sa pag-aalala, tinext niya si Mai pero walang reply. Isang tawag mula kay Nick ang lalong nagpalala sa kanyang pagkabalisa, lalo na nung sinabi ni Nick na hindi pumasok ng trabaho si Mai. Dahil sa hindi naman to ugali ni Mai, ang bigla ang lumiban ng trabaho. Muling itinext ni Fon ang asawa bandang 3:00 ng madaling araw. Tinatanong kung nasaan ito. Pero nagulat siya sa naging reply sa kanya ni Mai. Ayon sa pinadalang text ni Mai sa kanya, sinabihan siya nitong huwag umiyak. Nakikipaghiwalay na si Mai sa kanya dahil nakabuntis umano to ng ibang babae. Sinabi ni Fon na sinubukan niyang tawagan si Mai pero muli lang tong nag-text na huwag siyang makulit. Kaya't itinext na lang siya ni Fon. Nakikiusap na umuwi na muna to sa bahay at pag-usapan na muna nila ang sitwasyon. Pero nireplyan lang siya ni Mai na sa kanya na umano ang lahat ng gamit nito. Kunin na niya kung ano ang kanyang gusto. Ang kakaibang mga mensaheng ito ni Mai ng pagtataksil at kagustuhang humiwalay na sa kanya ang siyang dumurog ng husto kay Fon. Sa kabila ng kanyang mga pakiusap na umuwi na muna ng bahay si Mai, nanatili umanong malamig ang naging tugon nito sa kanya. Ipinakita rin ni Fon ang naging palitan nila ng mensahe ni Mai sa Messenger. Sinabi ni Fon kay Mai ang kanyang pagsisikap sa paghahanap sa kanya. Nag-send pa siya ng larawan sa asawa bilang patunay. Pero isang ultimatum ang naging tugon ni Mai dito. Sa mensaheng ipinadala nito kay Fon bandang 5:38 ng umaga noong January 28. Sinabi ni Mai sa kanya na tigilan na niya ang pagtatanong kung nasaan ito. Tigilan na nito ang paghahanap sa kanya dahil lumipat na siya ng ibang probinsya at gustong magsimula ng bagong pamilya doon. Nakiusap si Mai na hayaan na lang siya ni Fon na umalis. Nagpapasalamat din si Mai sa kanya at sa kanilang pagsasama. Ito ang huling mensaheng natanggap ni Fon mula sa kanyang asawa. Dagdag pa si Misteryo, pinalitan ng itim ang profile picture ni Mai sa Facebook account nito na may nakalagay na inactivated. Makalipas ang 24 na oras mula nang mawala si Mai, nagsampa si Fon ng ulat ng nawawalang tao sa Bangpo Police Station sa Samut Prakan Province. Kasabay nito, sinimulan niya ang paghahanap kay Mai sa mga social media platforms. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, siniyasat na rin ng mga pulis ang pamilya ni Mai. Tinanong ang kapatid nitong kinilalang si Mr. A at ang kanyang ina tungkol sa biglaang pagkawala ni Mai. Pareho naman silang nagpahayag ng hinala tungkol sa malagim na nangyari kay Mai at hindi naniniwalang nagtaksil to at kayang talikuran ang 17 taong relasyon nito sa asawang si Fon. Kapansin-pansin ring hindi nasangkot si Mai sa kahit anong gang at wala ring kilalang kahit sinong nakaaway. Namuhay to ng simple, nakatuon sa trabaho at iginugugol ang libreng oras sa kanyang asawang si Fon. Naghihinala din ang kapatid ni Mai sa biglaang pagpalit ng profile picture nito sa Facebook, pati na rin ang kahinahinalang pagpapalitan ng mensahe ng mag-asawa. Dahil napansin nitong iba umano ang pagkakasulat ng mga chat messages kaysa sa mismong paraan ng nakagawi ang chat style ni Mai. Ayon sa mga pagsisiyasat ng pulisya,
Ang pang-araw-araw na ruta ni Mai ay may kasamang 10 kilometers na biyahe mula sa bahay nila hanggang Bangnatrat Road, kung saan siya sumasakay ng shuttle bus papunta sa kanyang pinagtatrabahuan sa Amara City, Chonburi Industrial State na humigit kumulang 50 kilometers ang layo. Gayunpaman, hindi nakasakay ng shuttle bus si Mai at wala rin ng motorsiklo nito sa nakagawian nitong paradahan sa Bangnatrat Road. Kaya't naghinala ang mga investigador na may foul play na may tsoryang maaaring iniligpit si Mai sa ibang lugar bago itinapon ang kanyang katawan sa gilid ng highway. Dahil sa walang natagpo ang anumang basyo ng bala sa pinangyarihan, ang siyang lalong nagpatibay ng hypothesis na to. Iminumungkahing maaaring tinambangan si Mai sa nakagawian nitong rota. Kaya lang may problema sa pagsisiyasat. Paano hahanapin ng mga pulis ang armas na ginamit pang tapos kay Mai? Hindi rin nila mahanap pati ang mobile phone nito. Gayunpaman, isang makabuluhang tagumpay ang dumating sa himpilan nang makita sa surveillance footage ang isang pulang sedan na nakaparada sa labas ng bahay ni Mai bandang 9:45 ng gabi noong January 27, 2024. Sinundan ng pulang sedan na to si Mai mula sa bahay hanggang sa sakayan nito ng shuttle bus, isang biyaheng karaniwang nangangailangan ng access card para makapasok sa gated premises na to. Kasunod ng ruta ni Mai, nakuhanan ng footage ang pulang sedan na biglang huminto bandang 10:30 PM habang pwersahang kinakalatkad ng mga individual si Mai mula sa kanyang motorsiklo. Ang nakakagulat, minaneho pa ng isa sa mga salarin ang motorsiklong sinakyan ni Mai paalis ng lugar. Iminumungkahi ang isang kalkulado at hindi lang isa o dalawa ang nagsagawa ng operasyon. Sa karagdagang pagsisiyasat, natunto ng kapulisan ang sangkot na pulang sedan na nakapangalan sa taong nagngangalang Changkit, isang 37 years old na may-ari ng isang talyer. Ang mas nakakagulat, si Changkit ay walang iba kundi ang taong kasama ni Phone sa pagtukoy sa katawan ni Mai noong January 29, 2024. Dahil sa matinding indikasyon ng foul play, naghihinala na ngayon ang mga investigador. Pumunta ba ang salarin sa lokasyon para muling makita ang pinangyarihan? Ang koneksyon sa pagitan ng pulang sedan na nakasunod kay Mai mula sa bahay nito at ang pagsama ni Changkit sa pagtukoy sa kanyang katawan ay sadyang kaduda-duda para sa mga investigador. Mas lalo pang tumindi ang hinalang ito nang mapansin nila ang kakaibang kilos ni Changkit at Phone na tila hindi pangkaraniwan ang pagiging malapit ng mga to para maging magkaibigan lang, taliwas sa mga sinabi ni Phone. Nang tingnan ng mga investigador ang mga aktibidad sa social media ni Changkit, nakita nila ang napakalaking ebidensya ng isang romantikong relasyon sa pagitan nila ni Phone na naghain ng pagdududa sa kanilang mga bersyon dahil sa pagsisinungaling nila sa tunay nilang relasyon. February 3, 2024, bandang 1:00 ng umaga, inaresto ng pangkat ng pagsisiyasat si Changkit sa isang gasolinahan sa Bangfli District, Samut Prakan Province. Noong una, umamin si Changkit sa kanyang pagkakasangkot pero mariing itinanggi ang paglahok ng iba pang nasa loob ng sasakyan. Inamin niya rin sa mga pulis na may relasyon nga sila ni Phone sa nakalipas na 3 buwan, pero kamakailan niya lang umano na lamang kasal na pala to. Dahil sa selos umano nang malaman ang pagbubuntis ni Phone, kaya na nagawa ang pagtapos kay Mai. Gayunpaman kalaunan, na lamang nagsinungaling lang pala si Phone kay Changkit tungkol sa pagdadalang tao nito. Hindi pala totoong buntis si Phone. Sa resulta naman ng pagsusuri, na lamang may 3 pang DNA ang natagpuan sa pulang lupit na ginamit pang tali kay Mai. Dahil sa ebidensyang ito at sa mga kuha ng CCTV, kalaunan ay umamin na rin si Changkit sa pagdukot kay Mai sa tulong na rin ng 4 niyang mga kasabwat. Inamin niyang siya mismo ang bumaril kay Mai sa ulo nung silang dalawa na lang sa loob ng kotse bago itinapon ang katawan nito sa gilid ng highway. Kinumpirma ng surveillance footage na 3 beses na sinusundan ni Changkit si Mai kasama ang kasabwat nitong si Ot na humantong sa pagdukot at pagtapos nila dito. Agad namang nagsampa ang mga pulis ng maraming kaso labang kay Changkit at sa kanyang mga kasabwat, kabilang ang pagnanakaw na nagresulta sa pagtapos ng tao, sinadyang pagtapos ng tao, pagtatago ng katawan, pagdukot, at bawal na pagdadala ng armas, mga pagkakasalang may matinding parusa. Ipinasa ang kaso sa Chachuincho Provincial Court kung saan nakakulong si Changkit habang nakabinbin ng paglilitis.
Ang iba pang 4 na mga suspitsado na nakilala sa pamamagitan ng interogasyon ay sina Mr. Nantapat o Oat, 23 years old, Mr. Pansip o Type, 28 years old, Mr. Soksongkran o Kan, 23 years old, at Miss Apisara o New, 22 years old. Nahaharap din sila sa pag-uusig para sa kanilang mga papel sa karumalduman na insidente. Karamihan sa mga suspitsadong ito ay pamilya o kaya ay mga empleyado sa talyer ni Changkit. February 4, 2024, sa ganap na 2:00 ng hapon, nagtipon ang mga nagdadalamhati para ihatid sa kanyang huling hantungan si Mai. Kabilang sa kanila ang asawa nitong si Fon na inaalalayan ng mga kamag-anak, kaibigan at kakilala na hayagang nagdadalamhati, pasan ang kasalanan at kalungkutan. Nangako siyang mananatiling walang asawa, inaamin ang kanyang pagtataksil at labis na pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang asawang si Mai. Sa malungkot na sandaling to, ipinaabot din ni Fon ang kanyang paghingi ng tawad sa pamilya ni Mai. Inaamin at nagsisisi sa kanyang pagkikiapid. Sa kabila nito, mariin niya ring itinanggi ang anumang pagkakasangkot o anumang kinalaman sa pagtapos sa kanyang asawa. Nananatili naman ang pag-aalinlangan ng mga pulis at publiko sa mga pahayag na to ni Fon, lalo na sa pagkakaroon ni Changkit ng access card sa lugar na tinitirhan nila ni Mai. Sinabi ni Fon na nawala umano ang kanyang access card at naghihinalang ninakaw to sa kanya ni Changkit, isang pahayag na pinatunayan naman ni Changkit kalaunan sa panahon ng interogasyon ng mga pulis. Ang kuha ng CCTV mula January 30, 2024 na nakipagkita si Fon kay Changkit sa bahay nila ilang sandali matapos malaman ang malagim na sinapit ni Mai ang siyang nakapagbigay pagdududa sa pagiging inosente ni Fon. Bukod pa rito, sinabi rin ng ina ni Mai na sobrang interes ang ipinagkita ni Fon sa life insurance ni Mai matapos nitong malaman na wala na ang kanyang asawa. Ang pagsisinungaling ni Fon tungkol sa kanyang pagbubuntis kay Changkit ay nagdala rin ng mga karagdagang katanungan tungkol sa kanyang motibo at pagkakasangkot sa pinaplanuhang pagligpit sa kanyang asawa. Ang pagiging tiyak ni Fon sa eksaktong oras nung gabing umalis si Mai ng bahay kasama ang mga ulat tungkol sa kanyang pagtataksil bago ang insidente ang siyang lalong napalalim ng mga hinala laban sa kanya. Bagaman sa panlabas kung titingnan si Fon ay masasabing isang matapat na asawa, malayong malayo naman ito sa mga umuusbong na mga pahayag tungkol sa kanya. Nakikiapid siya sa iba habang nasa trabaho ang kanyang asawa. Nung gabi ng pagkawala ni Mai, unang sinabi ni Fon na natulog siya matapos umalis ni Mai. Gayunpaman, direktang sinalungat ng mga kuha ng CCTV ang mga pahayag na to ni Fon. Sa footage, nakuhanan siyang nakikipagtagpo sa ibang lalaki sa parehong oras pagkatapos makaalis ni Mai ng bahay. Nakakagulat na hindi lang pala isa kundi 2 ang kabit ni Fon. Bukod kay Changkit, may isa pa pala siyang kalakuyo na piniling manatiling hindi pangalanan. Sinabi ng lalaking ito na 4 na buwan na pala silang may relasyon ni Fon na nagsimula sa isang logistic company kung saan siya palaging sinusundan ni Fon. Ang dobleng pagtataksil ni Fon ang nagdulot ng mga hinala tungkol sa kanyang mga aksyon at motibo noong gabi ng pagtapos kay Mai. Ang pagkikipagkita niya ba sa isa pang kalaguyo ay para makapagtatag ng alipay o isa lang tong bahagi ng kanyang mapanlinlang na pag-uugali. Pero sa kabila ng kumpletong pagsisiyasat, nabigo pa rin ang pulisyang makahukay ng matibay na ebidensya na direktang magsasangkot kay Fon sa pagtapos kay Mai. Gayunpaman, hindi maikakaila na ang mga kakaibang ikinilos ni Fon ay hindi direktang nag-ambag sa malagim na trahedyang nangyari kay Mai na nag-iiwan ng di matanggal na mga katanungan tungkol sa kanyang naging papel at totoong motibo sa insidente. Hindi rin inaasahan ni Fon na huhukayang mabuti ng mga reporter sa ang kanyang personal na buhay. Nagrereklamo siya dahil pakiramdam niya itinataboy siya at pinagkakaisahan ng lipunan. Gayong isa siyang nagtatalamhating may bahay na nawala ng asawa. Sinabi niyang pinagsisisihan niya ang pagtataksil kay Mai, pero ni minsan hindi niya inisip o sinadyang makagawa ng anumang pinsala kay Mai dahil sa kanyang pagluloko. Gayunpaman, bakit labis siyang nagsinungaling sa mga investigador tungkol sa kanyang ginawa nung gabing nawala si Mai, tungkol sa kanyang relasyon sa salaring si Changkit, tungkol sa kanyang pagkikiapid, at tungkol sa halos lahat ng kanyang naunang mga salaysay, na siyang labis na nakapinsala sa kanyang kredibilidad, ang patong-patong na kasinungalingan.
Sinabi rin ng pamilya ni Mai na nahihiya na rin sila sa panghihimasok sa kanilang personal na buhay, lalo na dahil ang ilan sa mga isyong inilabas sa tingin nila ay wala namang kaugnayan sa kaso. Ang gusto lang talaga nila ay malutas ang kaso ng kanilang anak at maiharap sa hustisya ang lahat ng mga salarin. Ang kaso na nung una ay tila tungkol lang sa pagkikiapit ng lalaking asawa na gustong iwan ng kanyang may bahay para magsimula ng bagong pamilyang kasama ng iba. Nasa kalaunan ay napatunayang ang katotohanan ay kabaliktaran pala. Si Mai ay isang tapat na asawa, isang simbolo ng milyon-milyong masisipag at tapat na asawang lalaking inilaan ng buhay sa kanilang pamilya nang walang kahit na anong reklamo. Kahit na sa maikling sandali bago siya binaril, nanindigan siya para sa kanyang pamilya at asawa. Sinabing hindi niya iiwan si Fon dahil kasal sila, ayon na rin sa naging salaysay ni Changkit bago niya tinapos ang buhay ni Mai. Karamihan sa mga kababaihan ay mapalad na magkaroon ng asawa at kaparehas sa buhay na tulad ni Mai. Pero sa pagkakataong to, ito rin ang dahilan ng pagtapos sa kanyang buhay. May kinalaman kaya ang kanyang asawa sa planong pagligpit sa kanya? O biktima rin ito ng selos ng isang kalakuyo? Lalaking hindi naman nag-iisang kapit dahil may kinakatagpo rin namang isa pang kalaguyo si Fon o marahil nga ay may iba pa. Maaaring hindi ka panipaniwala ang kaso para sa ilan na ang pag-ipot at patuloy na pagtataksil ng asawang babae ay humantong sa malagim na pagtatapos ng asawang lalaki. Mukhang hindi patas na si Mai ang nagbayad para sa pagtataksil sa kanya ng kanyang asawang si Fon. Pero sa muli hindi kailanman naging patas ang buhay at binibigyang liwanag ko po ang mga totoong krimeng mukhang imposible pero totoong nangyari. Kapag tinatalakay ang mga individual na may mga kapansanan, maging ito man ay mental o pisikal, mahalagang pagtibaying sila may mga karapatan sa parehong mga karapatan, paggalang at dignidad gaya ng sinuman. Ang pagkilala at pagtrato sa kanila bilang ganap na miyembro ng lipunan ay isang pundasyon ng anumang inklusibo at etikal na komunidad. Pero maaaring may malaking hindi pagkakatulad ng pananaw sa mga taong may kapansanan para sa iba't ibang individual at kultura. At sa kasamaang palad, hindi lahat ng mga pananaw na to ay maganda o makatao. Sa kaso pong ating tatalakayan ngayon, sisilipin po natin ang isang nakakapangilabot na insidente kung saan humantong sa malagim na trahedya ang maling pananaw para sa mga taong may kapansanan, ang pananaksak sa sagiharan ni Satoshi Uematsu. Kamakailan, may isang artikulo tungkol sa pananaw sa mga taong may kapansanan sa Japan na itinampok ang ilan sa mga patuloy na hamon. Ayon sa isang survey noong March 2023 na iniulat ng Japan Times, humigit kumulang 90% ng mga taong may kapansanan ang nahaharap sa panghuhusga at diskriminasyon. Sa kabila ng mga reformang legal na naglalayong mapahusay ang accessibility at mabawasan ang diskriminasyon, maraming mga individual pa rin may mga kapansanan ang umuulat na nakakaranas pa rin ng di magandang pakikitungo. Sa Japan, ang mga pag-uugali ng lipunan tungo sa may mga kapansanan kung minsan ay maaaring magpakita ng mga tradisyonal na pananaw na nakakaapekto sa dinamika ng pamilya at mga pagkikipag-ugnayan sa lipunan. Maraming mga taong may mga kapansanan ang ipinapasok sa mga care homes dahil hindi sila kayang pangalagaan ng kanilang mga pamilya. Gayunpaman, mahalaga ring kilalaning ang ilan ay nananatili pa ring may malakas na ugnayan sa kanilang mga pamilya. Ang Chokowei Lily Garden na isang residential care center na matatagpuan sa Kanagawa Prefecture ay pinamamahalaan ng Kanagawa Kyokudai Social Welfare Organization. Ang malaking pasilidad na to ay kayang tumanggap ng mahigit 120 mga residente na inaalagaan ng mga kawanit mga voluntaryo. Ang mapayapang kapaligiran nito na malapit sa pangpang ng Sagami River ay siyang nakadagdag ng parang nasa bahay na pakiramdam na lugar. Pero sa kasamaang palad, kailangan ng gibain ang dating magandang tahanan na to para sa may mga kapansanan. Tanging ang gymnasium at administration building na lang ang naiwang nakatayo. At ang dahilan ay ang nangyaring massacre sa loob ng pasilidad na to noong huling bahagi ng July 2016. Sa loob lang ng isang gabi, mahigit 100 ng mga taong may kapansanan ang walang awang binawian ng buhay at ang salarin ay isang taong dating nagtatrabaho dito. Siya ay ang 26 years old na si Satoshi Uematsu. Matapos gawin ang kalupitan makalipas ang 2 oras, isinuko niya ang kanyang sariling nakangiti at masaya.
Inabot pa niya sa mga pulis ang bag ng kutsilyong ginamit niyang may bahid pa rin ng dugo na ikinagulat naman ng mga otoridad. Hindi pa rin maalis-alis ang masamang ngiti ni Satoshi sa kanyang mukha. Isa siyang mapagmataas na tumatapos ng buhay ng taong nasisiyahan sa kanyang ginawang krimen. Si Satoshi Uematsu ay ipinanganak noong January 1990 sa isang bayan malapit sa Tokyo. Galing sa isang artistikong pamilya, ang kanyang ina ay isang cartoonist at ang kanyang ama naman ay isang art teacher sa elementarya. Lumipat ang kanilang pamilya sa Sagamihara City noong 1 taong gulang pa lang si Satoshi. Doon sila nanirahan at naging permanenteng residente. Sa kabuuan naman ng kanyang pampublikong pag-aaral, sikat si Satoshi sa kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang hitsura at kakayahang magpatawa. Malaki naman ang ipinagbago ni Satoshi sa kanyang mga panahon sa high school. Nawala na ang pagiging mabuti niyang mag-aaral at nagsimulang makisali sa masamang gawain ng kanyang mga barkada. Ayon din sa mga ulat, nasangkot din siya sa maraming pagnanakaw kasama ang kanyang mga kaibigan at sadyang naninira ng mga ari-arian. Bukod pa rito sa muring edad, nagsimula siyang uminom na siyang nagpalala pang lalo sa kanyang masamang pag-uugali. Sa kabila ng mga isyong ito, nagawa pa rin naman ni Satoshi makapag-enroll sa Teikyo University. Sa mga panahong ito, nagkaroon siya ng mga interes sa mga tattoo, isang pagpipilian na kinasusuklaman sa kultura ng Hapon dahil sa pagkakaugnay nito sa Yakuza, pero hindi siya napigilan ng mga pananaw na tunang lipunan. Tinakpan niya ng mga tattoo ang kanyang dibdib at itaas na braso. Pinangarap niya ring maging isang tattoo artist matapos makagraduate noong 2012, pero hindi natupad ang ambisyong ito. Noong 2012, nagtrabaho si Satoshi bilang part-time caregiver sa Tsukui Lily Garden Care Home na pinamamahalaan ng Kanagawa Community Association. Nakakagulat na sa simula, mahusay niya namang ginampanan ang kanyang trabaho sa kabila ng isang naiulat na insidente noong 2007 kung saan itinulak niya umano ang isang naka-wheelchair na individual. Pero hindi malinaw kung formal bang naidokumento ang nasabing insidente o kung nasampahan ba siya ng reklamo tungkol dito. Sa kabila ng mga naunang isyong ito, na-promote pa rin si Satoshi at naging regular sa kanyang trabaho noong April 2013. Nakabuo siya ng reputasyon bilang isang matalino at isang delikadong manggagawa na may magagandang prospect sa hinaharap. Sa panlabas kung titingnan, mukha namang mabait si Satoshi at ayon sa report, cute para sa kanya ang mga taong may kapansanan. Gayunpaman, mas komplikado pa dito ang katotohanan. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mas maraming nakakabagabag na aspeto ng karakter ni Satoshi. Naiulat na nakita siyang sinasaktan ang isang residente ng facility noong 2014 at 2015 na humantong sa maraming inspeksyon sa mga kawani at maraming mga babala tungkol sa kanyang mga pag-uugali. Sa buong 2015, mas lumala pa ang mga alalahanin ng facility tungkol sa pag-uugali ni Satoshi. Hindi na siya yung dating mapagkakatiwalaang empleyado. Pagkatapos ng isa pang insidente ng pangmamalupit niya sa mga residente, iniwan na niya ang kanyang trabaho sa Tsukui Lily Garden noong February 6, 2016. Walang trabaho at nagkikimkim ng lumalagong sama ng loob para sa mga taong may kapansanan, nasa isang sangang daan na ngayon si Satoshi. Sa mga araw matapos siyang magbitiw sa trabaho, binuo ni Satoshi ang pinaniniwalaan niyang isang revolusyonaryong ideya. Sa pagninilay-nilay sa kanyang mga karanasan sa care facility, ang mga hamon ng pangangalaga sa mga residenteng may kapansanan, ang nakikitang kalungkutan ng kanilang mga pamilya, at ang mismong pagkikibaka ng mga residente, naisip niyang bakit hindi na lang sila burahin lahat ng sama-sama. Itinuring niyang napakahalaga ng kaisipang ito na nadamang kailangan niyang maibahagi ito kaagad. Noong buwan ding yon, binisita ni Satoshi ang tahanan ni Tadamori Oshima, ang tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawan ng Japan. Hinimok si Satoshi ng kanyang motibo para maihatid ang kanyang ginawang sulat. Iminumungkahi ng sulat na to ang legalisasyon ng euthanasia para sa mga taong may kapansanan. Sa kanyang sulat, nangatwiran si Satoshi na ang naturang batas ay magpapaginhawa sa mga indibidwal at sa kanilang mga pamilya mula sa paghihirap sa pagharap sa mga kapansanan. Sinabi niya ring maaari pa nitong maiwasan ng World War III at gawing mas magandang lugar ang mundo. Nakakalungkot na ang naturang sulat ay hindi lang naglalaman ng nasabing panukala.
Idinetalya rin ni Satoshi ang kanyang kahandaang kumilos ayon sa kanyang mga paniniwala sa pamamagitan sa pagsagawa mismo ng krimen at nag-alok siyang maipakita ito sa pamamagitan ng pag-target sa 2 care homes. Sinabing maaari niyang burahin ang mga nasa pagitan ng 200 at 400 na mga taong may kapansanan nang hindi sinasaktan ang mga empleyado. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang uri ng radical na mananaliksik at nag-sign off gamit ang kanyang pangalan, address at iba pang mga detalye. Pagtatakda ng yugto para sa isang mabagsik na pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Sa una niyang pagtatangkang maihatid ang sulat, hindi siya pinapasok ng gwardiya sa gate ng bahay. Pero hindi sumuko si Satoshi, bumalik siya kinabukasan. At sa pagkakataong to, iniwan niya na lang sa gwardiya ang sulat bago tuluyang umuwi. Nang mabasa ng mga pulis ang nilalaman nito, sobra silang nabigla sa sukdulang katangian ng sulat. Halos mapagkamalan nilang malupit na kalukuhan ng nasabing liham. Pero sa pagkilala sa malubhang implikasyon, mabilis silang gumawa ng agarang aksyon. Kasunod nito, ikinulong si Satoshi at isinailalim sa pagtatanong. Pero hindi isinapubliko ang mga detalye ng interogasyong ito. Sa halip, ipinadala si Satoshi sa ospital para sa kalusugan ng pag-iisip. Kakaibang pagkaraan lang ng 2 linggo nung unang bahagi ng March, pinalabas si Satoshi. Ayon sa doktor na namamahala sa kanya, hindi na umano siya isang banta, isang desisyon na kalaunay na patunayang isang malaking pagkakamali. July 25 ng parehong taon, sumakay ng bus si Satoshi para kunin ang kanyang sasakyan sa bahay nila ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay nanguha ng iba't ibang mga kutsilyo at huminto sa isang hardware para bumili ng martilyo at mga binding bands. Saka nagmaneho papuntang Shinjuku, kung saan siya umupa ng isang silid sa hotel at pinakulayan ng blonde ang kanyang buhok. Inihahanda ang kanyang sarili para sa pinaniniwalaan ng kilos kabayanihan. Malawakan namang nakuha ng CCTV camera ang insidente. July 27, 2016, humigit kumulang 1:37 ng madaling araw, sinimulan ni Satoshi ang kanyang pinaplanong pag-atake. Nakuha na ng security footage mula sa Chukuwi Lily Garden Daycare Center ang isang itim na sasakyan na papalapit sa likod ng kalsada. Pagkatapos mag-park, lumabas si Satoshi mula sa driver's seat at binuksan ang trunk ng kanyang sasakyan. Saka kinuha ang isang duffel bag na puno ng mga kutsilyong balak ng gamitin sa mga kakilakilabot ng mga kaganapan na malapit na mangyari. Bilang isang dating empleyado, alam na alam ni Satoshi ang layout ng pasilidad at ginamit niya ang kaalamang ito para makapasok ng hindi nahuhuli sa pamamagitan ng pagdaan sa likod. Lumapit siya sa isang bintana sa southeast wing ng gusali at gamit ang martilyo sinira niya ang bintana at pumasok bandang 2:00 ng madaling araw. Sa loob, nakasalubong niya ang isang on-duty empleyado na mabilis niyang iginapos at binusalan bago kinuha ang mga susing dala nito. Ngayong may ganap ng akses sa gusali, malaya na siyang makagalaw ayon sa kanyang gusto. Sistematikong palipat-lipat si Satoshi sa mga bahagi ng gusali, pinapasok ang bawat silid at isa-isang sinasaksak sa liig ang natutulog ng mga residenteng may kapansanan. Ang kanyang pag-aalsa ay nagresulta sa pagkalagot ng hininga ng 19 na katao edad 18 hanggang 70 years old at pagkakasugat ng 26 na iba pa. 13 sa mga nasugatan ang kritikal na tinamaan pero nakaligtas naman. Pagkatapos ng pag-atake, nag-post pa si Satoshi sa Twitter tungkol sa Japan at kapayapaan sa buong mundo bago tuluyang tumakas sa pinangyarihan. Agad namang tinawagan ng mga otoridad na mabilis namang dumating sa lugar. Nadatnan nila sa facility ang napakalagim na eksena. 29 na ambulansya din ang dumating sa pinangyarihan. Kinilabutan ng mga kapitbahay sa dami ng nakitang mga biktimang inilulan sa mga ambulansya. Dinala sa hindi bababa 6 na mga ospital sa kanlurang bahagi ng Tokyo ang mga sugatan. Nadurog naman ang puso ng mga pamilya ng mga biktimang labis na nagdadalamhati sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang mga kaanak. Tungkol naman sa mga sumunod na legal na paglilitis kay Satoshi, pagkatapos na isuko ang kanyang sarili, sumailalim siya sa mga pagsusuri sa kalusugan ng pag-iisip. Sa resulta na pag-alamang meron siyang mild narcissistic personality disorder na humantong sa kanyang mag-isip na nakakataas siya kaysa sa iba at isang tagapagligtas. Gayunpaman, ayon sa doktor na sumuri sa kanya, alam na alam ni Satoshi ang tama sa mali. Halos 1 taon pagkatapos ng insidente,
idineklara siyang karapat-dapat na humarap sa paglilitis. February 24, 2019, sinampahan si Satoshi ng 19 na bilang ng pagtapos ng tao, 24 na bilang ng pagtatangkang pagtapos ng tao, 2 bilang ng labag sa batas na pagkulong na nagresulta sa pinsala at 3 bilang ng bawal na pagkulong. Sa panahon ng paglilitis, iginiit ng kanyang pangkat ng depensa na ang paghit-hit ni Satoshi ng damo ang dahilan kaya nawala siya sa tamang estado ng kanyang kaisipan nung mangyari ang insidente. Gayunpaman, hindi siya napakita ng anumang pagsisisi, ni hindi humingi ng tawad o tanggihan ang kanyang mga ginawa. January 2020, nag-plead si Satoshi ng not guilty at patuloy na pinanindigan ang kanyang paniniwalang walang layunin sa buhay ang mga taong may kapansanan. Sa isang nakakagambalang kilos sa panahon ng paglilitis, sinubukan ni Satoshi putulin sa pamamagitan ng pagkagat ang sarili niyang daliri para ihandog bilang paghingi ng tawad sa pamilya ng mga biktima. Kilos na lalong nagpalalalang sa kalungkutan ng mga pamilya. Hinatulan ng hukuman ng distrito ng Yokohama si Satoshi ng parusang bitay noong March 16, 2020. Sinabi ng hukom na ang kanyang mga aksyon ay hinimok hindi ng isang karamdaman sa pag-iisip, kundi dahil sa kanyang mga karanasan at paniniwala na nabuo sa panahon ng kanyang pagtatrabaho sa care facility. Binigyan din ng hukom ang sinadya at brutal na katangian ng krimen sa paghatol. Sa panahon ng paghatol, nanatiling walang emosyon si Satoshi at pinagkaitan ang kahilingang magsalita sa panahon ng paglilitis. April 2022, humingi si Satoshi ng muling pagdinig. Iginiit ang kanyang karapatang ipagtanggol ang kanyang kawalang kasalanan sa kabila ng pagiging pinal ng kanyang orihinal na hatol. Isinaalang-alang naman ng Yokohama District Court ang kanyang petisyon, pero sa huli ibinasura din ito noong April 2023. Sa ngayon, nananatili pa rin nakakulong si Satoshi habang hinihintay ang kanyang parusang bitay.